Balik po tayo dito kay Director Abad. Director Abad, nag-text po sa amin yung Senate press corps po namin. Sabi niya, ang gulo ng sagot ni Director Abad. Pakitanong po ulit, Sen Erwin, tama po ba 80 pesos per liter ng diesel possible by next week? At magkano naman po ang gasolina? Aabot po ba ng 70? Director Abad. Mr. Chair, yan ho ang estimate. Okay. But of course, we're waiting for the actual implementation ng mga oil companies. At for the longest time, ini-emphasize ho natin na ginawa na ito before na nag-staggered price adjustment ang mga oil companies. In the case also of Ukraine, Russia. So, yan ang Pero pinapiso. 79 na kamo ngayon po ang presyo, di po ba, ng diesel per liter? Kung estimate ho namin. ang Estimate po babasihan. ninyo. Opo. Opo. So, pag po pumayag ang mga oil company ng staggered, hindi ho yan, kasi isang Hindi bagsakan aakyat po. ng Kasi 80. kinukompute ho namin yung totoong Okay. impact sa mga tanong po ninyo. So medyo matagal pa itong 80 na tinitingnan ho kung ninyo. mag-implement lang sila, halimbawa, spread out nila for 2 weeks, then Okay. kalahati lang ho nung 18 peso na increase supposedly dun sa diesel ang ma-implement, mga 9. So 9 plus 62, hindi pa ho aabot. Sa mga 71. Yeah, Mga hindi pa ho 71, aabot. hindi So, pa abot. we're Kung really- staggered, you're talking Yes, kung yes, staggered. yes. Ganon din po sa gasolina. Ang Ganon din po sa gasolina. Kung staggered, sabihin ho natin, i-implement. At this point in time, mga 7 to 8 peso na ho ang amin estimate. So, Kung hatiin ito, baka mga 4 peso lang. so kung ngayon 64 yata, sabi niyo kanina. Well, ang gasolina, price po before sa February 27, before the attack, is at 56. 56. So Plus 4 is just 60. So may 60. 60 at saka- Sana po, Mr. Chair, Na staggered. ma-approve ho yung staggered. Pinapakiusapan niyo ba sila na baka pwedeng i-stagger naman para Opo. para kahit papaano dahan-dahan nila maramdaman yung paghihirap? Ganun po ba yun? Opo. Parang Maliwanag- killing me softly. Ganun din, papunta na tayo. Isang bagsakan, Yeah. bonus, dahan-dahan, papunta rin doon. Well, baka pwede pakiusapan na, yun ang inaantay ng mga kababayan natin, parang we're at the mercy. Ito nga po yung sinasabi ko, Sen Sherwin, kung tanungin mo ako, kung ako lang, kung nandito na ako sa Senado, kukontra ako dyan sa all the regulation law na yan. Because we don't have the control on fuel prices. Kagaya po niyan, pakikiusap lang ho kayo, gawing staggered, isang bagsakan. Paano po pa nag-usap-usap sila? Isang bagsakan na, ito lang, isang paghihirap lang, 80 na next week. So, ibig sabihin, hindi pa naman. Depende, kung magdidesisyon sila lahat, yung mga oil companies natin, sabay-sabay natin, isang bagsakan lang, aabot sa 80. Pero pag staggered, hindi pa naman. Mga plus 9 pesos Opo. sa diesel, 7 pesos, tapos 4 pesos sa gasolina. Opo. So Alright. hindi ho tayo talaga sigurado kasi Okay. mayroon pang ganyang anggulo. Alright, Mr. Chair. okay. Sige po. Puntahan na po natin ngayon si Senator Bongo. Sen, can you hear us? Sen, can you hear us? Opo, good afternoon po, Mr. Chairman. Sige po, you have 7 minutes, po. Sen. Go ahead to ask. Salamat po, Mr. Chairman. Unang-una, nababahala tayo sa tumitinding tension at kaguluhan ngayon sa Middle East. We pray for the immediate de-escalation of the conflict. The world cannot afford another war, especially during this holy month of Ramadan, sacred time for peace, sacrifice, and contemplation. Salamun alaikum pala sa mga kapatid kong Muslim, mga officials rin po dyan. At nakikiramay rin tayo sa pamilya ng nasawing Pilipina sa Israel na si Mary Ann de Vera sa gitna ng tumitinding tension. Mr. Chair, it was reported that the Middle East hosts around 2 million Filipinos. Kaya naman po dapat siguraduhin ng gobyerno ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino doon. At nananawagan po ako sa kaukulang ahensya ng pamahalaan na bantayang maigi ang sitwasyon kung kinakailangan ilikas at repatriate ang ating mga kababayan. Gawin natin ito sa ligtas at tamang pagkakataon. Kaya lang po, ako po yung nababahala. Kaya po ako nagmamadali talagang humabol dito sa hearing dahil kanina po napanood rin natin sa television. Meron po isang nanawagan sa si Jennifer Baduria sa Bahrain. Maalala niyo po sa ating mga Secretary Kakdak, matagal tayo nagkasama, sa OWA Administrator, sa ating USEC Tago. Sir, kakaumpisa pa lang po ng
administration ni former President Duterte, magkasama tayong pumunta dyan sa Bahrain, sa Middle East, sa Saudi, sa Qatar. Ang pakiusap ko po sa inyo, lalong-lalo na during commission on appointments, confirmation, sa lahat po ng mga dyan sa DFA at sa ibang ahensya, dapat po bukas po ang ating opisina para sa ating mga kababayan. Naintindihan ko naman po na hirap rin po ang ating mga government officials na nandoon sa abroad dahil takot rin po sila sa kanilang kaligtasan. Pero yung walang sumasagot, yung hotline walang sumasagot at hindi nila alam saan pupunta at hindi nila alam saan yung shelter. Sana po'y magkaroon kayo ng maayos na koordinasyon na bukas po ang inyong opisina. Yan naman po ang pinapakiusap ko sa inyo noon pa, 24/7, bukas po ang inyong opisina kung may mga emergency cases na katulad po nito. Para po magkaroon rin po ng peace of mind ng ating mga kababayan. Hindi lang po sila nandoon, pati yung pamilya nila na iwan dito, magkaroon rin po ng peace of mind. Kaya bukas po dapat ang inyong linya at open ang communication sa mga overseas Filipinos. Tandaan natin, more than 10 million migrant workers. 10% po yan ng buong population ng buong Pilipinas. Nandoon nakakalat sa buong mundo. Kaya pakiusap ko lang po sa inyo, once and for all, sana po ayusin nyo lang po yung sistema na meron silang matakbuhan. Salamat rin po, Chairman Tulfo. May na-mention nga kanina na nananawagan na sila sa mga programa po ninyo. Sana po maayos na po ito. Sa lahat po ng under ng DMW, ito po isang departamento na pinaglaban po natin noon nung 18th Congress na maisa batas. Finally, meron ng departamento para talaga to sa mga migrant workers dahil wala silang sariling departamento. Kaya nga po under the DMW, nandiyan na po yung OWA, nandiyan po si Administrator Ma'am, POEA, the Office of the Undersecretary for Migrant Workers, all Philippine Overseas Labor Offices, POLO under DOLE, ito pong International Labor Affairs Bureau under DOLE, National Reintegration Center for OFWs under OWA, National Maritime Polytechnic, NMP. Ito po yung mga attached agencies, pati po Social Welfare Attaché ng DSWD. Ito po yung mga attached agencies ng DMW. Sana po maayos po ito. May matakbuhan sila. Ito po yung panahon na nakatutok po ang ating DFA, ang DMW para sa ating mga kababayan. And for 2026, kami naman po sa Senado, sabi ko gagawin po namin ang aming trabaho. Anytime po ako magtatrabaho para sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po sa krisis na ganito. For 2026, 2 billion was allotted for agarang Kalinga at Saklolo para sa OFWs. Ito po yung action program under the DMW. Aside from this, 1 billion is sa naman po sa DFA for the protection and welfare of overseas Filipinos. These funds should be able to help the DMW and DFA to provide assistance to our countrymen abroad. More than 1,000 OFWs have already expressed their intention to return to the Philippines. Ito po yung mga gusto nang umuwi. Almost 300 Filipinos na po ang dumating. Salamat po sa ating DMWs. Siguraduhin po natin na nakalatag po ang sapat na tulong at reintegration programs po para sa uuwing OFWs. Paalala ko lang sa ating DMW Secretary, maalala niyo po nung panahon ng pandemya, mas marami po yung pinauwi ninyo. Kinaya nyo po yun, sir. Kayang-kaya nyo po yun nung panahon ng pandemya. Mas marami yun, libo-libo. In fact, million po yata yung napauwi ninyo nung panahong yun. Iba lang po sitwasyon ngayon. Halos, hindi rin makalipad sila noon dahil maraming bawal. Pero tandaan nyo lang po yung ginawa nyo nung panahon ng, ginawa natin nung panahon ng pandemya. Yun, talagang global crisis po yung panahon ng pandemya. Paano natin inalagaan ang ating mga OFWs at paano yung maayos na coordination. Lahat po ng puwersa ng gobyerno ay nakatutok po dapat sa kanila. Dapat pag-uwi nila, malinaw ang direksyon, may isasalo at may tutulong at higit sa lahat, may oportunidad sila. Bukod sa seguridad, dapat din nating bantayan ang epekto nito sa ekonomiya. No? Sabi ko nga isang araw, domino effect talaga ito. Kami naman sa Senado, willing po ako sumuporta. Kung kailangan i-suspend ang excise tax,
gawin natin pag umaabot na po sa $100 per barrel po, should the conflict continue and global supply flows remain constrained po. The Department of Energy projected that fuel prices would climb as much as 10 pesos per liter po. Umaapila po ako sa lahat ng ahensya ng gobyerno, DOE, DA, DOTR, fuel discounts ninyo, subsidy, unahin nyo po yung mga mahihirap, yung mga driver na isang kahig, isang tuka, sila po yung apektado talaga po rito. Huwag nyo pong gamitin yung sa DSWD, mamaya na yung politika ninyo. Unahin nyo po itong mga naghihirap talaga at apektado dito sa gera sa Middle East. Dahil apektado talaga rito yung mga kababayan nating mahirap. Unahin po natin yung mga kababayan nating mahirap.